Magandang araw pong muli sa ating lahat, guys. Welcome back po muli sa ating panibagong vlog for today's video natin, guys. At so nag-start na po tayong muli na magkabit ng yero dito sa kabilang side nitong bahay na aking ginagawa. So bali kaninang umaga nagkabit na po akong muli ng panibagong gutter. Yan, dito sa laylayan po nitong yerong ating kinakabit. So bali hindi ko na ho siya na videohan dahil sobrang busy. Wala akong taga kuha ng video. So ayan, kung mapapansin nyo dyan sa akin likuran, nayari ko na yung gutter. So bali tatlong dugtong na gutter yan. So bali magkabilang kantuhan sa magkabilang laylayan niya. At syempre isusunod na natin dyan ng pagkakabit ng yero. So bali pagka tayo ay naggagawa ng bahay na may gutter, so ang uunahin talaga natin, guys, ay ikabit muna ang gutter bago ang yero. Kasi kung uunahin nating ikabit ang yero tapos tayo ay magkakabit ng gutter, mahihirapan tayo magkabit, guys, kasi may posibilidad na masugat yung ating kamay sa matatalim na yero kapag inuna nating ikabit ang yero bago ang gutter. So bali ang proseso sa paggagawa ng bubong na may gutter, inuuna talaga, guys, ang gutter. Ganyan ang proseso niyan, tapos isinusunod ang yero. At kung kayo naman ay mayroong side flashing, so bali pinakahuli ang side flashing. Yan, bago yung wall flashing. So ganyan po, guys, ang aking pamamaraan sa pagkabit ng ganitong uri ng bubong. So kung mapapansin nyo, guys, gumamit na tayo ng tali dahil medyo matarik na itong ating kinakabitan. So kung mapapansin nyo, medyo dumudulas na ang aking paa. Kaya kinakailangan na natin gumamit ng tali para medyo meron tayong kapitan. Ayan, kung napapansin nyo, guys, halos ay dumudulas na ang aking paa sa paghakbang. At ayun, may nalalaglag na mga teki screw. Ako'y kuminsan ay nagkakamali din sa paghakbang. So talagang sobrang ingat lang at mahirap nang mahulog. So bali ngayong araw, ang aking nagawa, dalawa kami ng aking bayaw. Nakapagkabit tayo ng tatlong dugtong na gutter. At ito, nakapagkabit pa tayo ng apat na dugtong ng yero. So kinapos lamang kami, guys, ng teki screw. Hindi naman sa pagtataas ng ating bangko. Kung ito, guys, ay hindi tayo kinapos ng teki screw, may posibilidad, guys, na matapos natin maghapon itong kabyak ng bubong na ito. Yan, yung isang buong bubong na yan, kasama na ang gutter, maghapon. So kasi kami ay kinapos kami ng teki screw. Kaya ayan, kung mapapansin nyo, ayan, oh. So bali ang naging balanse na lang namin dyan ay dalawang yero na lang. So bali naubusan kami ng teki screw ay bandang alas 3. So kayang kaya pa sana, guys, tapusin itong ating pagkakabit ng yero. Kasama na rin yung pagkakabit ng gutter. So bali basic lang ang trabaho na to, guys, sa atin, dahil hindi lang naman ito ang unang pagkakataon na tayo ay nagkabit ng yero. Kaya medyo madali na lang para sa atin. Alam na natin yung procedure na ating gagawin. Hindi na natin masyadong pinag-iisipan pa. Kaya medyo mabilis ang ating galawan. So ayan, medyo tumagal lamang tayo dahil nga ayan, kung mapapansin niyo, ayan, gumagamit tayo ng lubid sa pag-akyat para tayo ay hindi madulas at tayo hindi mahulog.
Ayan, sabi nga nung iba guys na nakakapanood ng ating video, tinatanong nila kung ito raw bahay ba na ito ay aking kontrata. So para po sa kaalaman ng iba, arawan lamang po ako dito sa trabaho na ito dahil itong tahan na aking ginagawa na ito ay pag-aari ng aking kapatid at ng aking bayaw. So maganda nga ho sana kung ito ay aking makukontrata, pero nang tayo naman ay kumita ng medyo malaki-laki. Sa pangungontrata guys kasi nitong bubong na ito, kung tutusin lamang, sa presyohan lamang ng kontrata nito, lalo ito, wood trusses. Mahirap kasi gawin guys ang wood trusses. Hindi ka pares ng mga parlina na ito ay madidiretso. Kaya madaling ikabit ang parlina. Ispat ka lamang dito ng ispat, hindi ka pares dito sa kahoy. Kahoy ay mga karamihan dyan ay baluktot. Medyo mahihirapan tayo magdiretso, kailangan natin gumamit pa ng letting or tansi para makuha ang diretsyo, at kinakailangan din natin magkaltas sa kahoy kung ito ay masyadong nakaangat sa ibabaw, o tayo naman ay magkakalso sa ilalim kung ito naman ay sobrang lubog naman. Ganun ang pagkuha ng diretsyo ng kahoy na ito. Kaya kung ako lang ang mag-i-estimate kung ito'y kukontratahin ko guys, kung ito lamang bubong na ito, kukontratahin ko ito guys ng 70,000. Sa akin na guys ang mga yero at mga side flashing, wall flashing, akin na lahat ang materialis. Kukontratahin ko ito guys ng 70,000 hanggang 75. Akin na lahat ang materialis guys. So itong kontrata nito, tatapusin ko lamang ito guys ng matagal na guys, ang 2 linggo. Kasama na guys ang pagtatrasis. Yan. At kung sa helper naman guys, kahit na isang helper lang, 2 lamang kami, kaya ko guys itong tapusin ng 2 linggo. So kung mapapansin nyo, hindi naman natin kailangang magyabang, at atin naman nakikita at mabilis ang ating pagkakagawa rito sa bahay na ito. Nagsimula lamang ako guys magkabit ng hero noong Biyernes. Kasama na guys ang kantuhan at mga gutter. Kasama na rin ang side flashing at wall flashing. So bali lang araw lang, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. So bali pang 4 na araw lang natin ito guys. At kung tayo hindi naubusan ng tech-screw, malamang ay natapos natin itong kabyak na ito, itong bubong na ito, kasama na yung gutter. Pero lamang yung side flashing, kasi gagamit pa uli tayo ng kantuhan dyan. Ganyan lamang guys, kabisik ang trabaho na ito. Kaya lang ay mas pinili na lang nating gawing arawan, at bayaw ko naman na may-ari nito at aking kapatid. Kaya okay na yung arawan. Doon nga ho pala sa nagtatanong kung magkano ang aking presyo sa aking paggawa ng bahay, ay mag-PM na lamang po kayo yung mga gusto hong magpagawa. Pag-usapan ho natin yan. Pero syempre guys, iba ang presyo kasi guys pagka tayo ay gumagamit ng mga electric tools. Medyo mahal ang presyo kasi ng arawan ko pagka ako'y gumagamit ng electric tools. Kasi guys, bali kasi dapat kung tutusin, ang mga electric tools kagaya ng grinder, barena na ating ginagamit dyan, ay dapat yan kung tutusin ay babayaran din ninyo ang araw nyan kahit na mga 200 man lang a day. Kasi guys, kung babayaran nyo lamang kami mga gumagawa ng minimum, tapos amin pa ang mga electric tools, paano naman guys kung masira ang aming electric tools? Di syempre kawawa naman kami guys, talon-talo kami. Kaya yung iba kasi guys, mas minabuti ng kontratahin kaysa mag-arawan. Kasi nga guys, may mga pangyayari kasi na pag nag-aarawan ng mga worker tapos gumagamit sila ng kanyang sariling tools at nasisira, ay hindi naman na binabayaran ng mga nagpapagawa yung araw noong nasisirang gamit. Ay kawawa naman ho yung nagpupundar.
Kasi kung tutusin, pang private ho namin ito. Ginagamit ho talaga ang mga tools na yan sa pakyawan. Yun naman nung ibang walang kakayanang magpapakyaw ng trabaho, pakiusap naman ho. Dapat naman ho, konsiderasyon naman na dagdagan naman ho ninyo yung ibinabayad ninyo sa mga gumagawa. Kasi nga ho, gumagamit ho kami ng electric tools. Para in case na masira ho ito, meron ho kami pambiling man lang ng pyesa or pamalit doon sa nasisira naming gamit. Ganyan ho yan. Kaya ho, wag na ho kayong magtaka kung kami ay medyo may kataasan na maningil sa aming arawan sa aming trabaho. Ngayon, kung kayo naman ho ay natatasan sa arawan, at kung kayo may pera, ipakontrata nyo na lamang ho. Ang basic ho na kontrata ng isang buong bahay na sukat na 21 by 21 ay lumalatak rin ho ng 100,000 ho ang halaga na yan kung ipapakontrata ninyo. Ganun ho yan kasi hindi naman ho maikling panahon lang namin gagawin yan. Minsan ho inaabot pa ho ng mahigit 2 buwan yan. Ganun ho yan. Hindi ho basta trabaho lang na pamabilisan. Ako hindi ho ako sanay magtrabaho ng paspasan dahil ayaw ko ho ng basta-basta o bara-barang trabaho dahil gusto ko hindi baling mabagal basta pulido ang trabaho. Ganyan ho ako. So bali itong bahay na ito na aking ginagawa, nagsimula ho akong gawin ito ay January 23. So anong petsa na ho natin ngayon? So bali March 25. So bali 2 months ko na ho itong ginagawa. Na ang aking katulong ay halos ay isa laang, isa, dalawa. Pero mas lamang ang laging dalawa laang kami. Ayan. Kaya ang pagbilis ng trabaho depende rin ho sa dami ng tao. Kanya nga lang kung minsan kahit na sobrang dami ng tao ay wala rin nagagawa dahil yung iba paupo-upo lang, pakwento-kwento. Yung nga pinakikiramdaman lang yung mga kasama hindi rin naman ho maganda yung ganun. Kaya minsan ako kumukuha lang ako ng paisa-isang helper para sigurado akong sulit ang trabaho. Wala tayong nasasayang na oras at wala tayong nasasayang na pera. Kasi guys, napakahirap ng materialis. Napakamahal. Kaya kinakailangan kahit tayo ay tagagawa lamang, magkaroon din tayo ng concern sa mga nagpapagawa. Kasi napakahirap pong kitain ng pera sa totoo lang. Ayan, lalo yung iba, pag hindi nababantayan nung may-ari, nagpapa-placing lang. Kawawa naman ho yung nagpapagawa. Ako ayaw ko ho ng ganun. Kaya hanggat maaari, kung kaya kong makatipid sa tao, kinakaya ko na lamang ho. Sanay naman ho tayo sa trabahong suluhan. Ganyan ho tayo magtrabaho guys. Wala hong sanang ma-open sa aking mga sinabi, tayo totoo lamang. Magandang araw ho sa ating lahat.